Bawat tao'y may tanong, ba't ganito, ba't ganon? Halina't buksan ang isipan sa usapang agham. Ay, baka mga-copyright tayo. Yan ay pinaparaphrase ba ang kanta nun? Para hindi ma-strike ng copyright. Yan ay creative na nuance sa komposisyon ng ating maestrong si Ryan Cayabyab. So, alam niyo na ngayon kung anong pag-uusapan namin. Hindi na tayo magpapatumpik-tumpik pa. Ako po si Russell. Ito naman po si Lennon. At ito ang Tamang Usapan. Usapang may tama. Yansel. Yan. Oo. Ano bang may mga guests ata tayo ngayon, ano? Oo, maanghang itong usapan natin kasi usapan ay agham pala, hindi pala anghang. Sabi ko sana usapang sili. Yes, after quite some time dahil nasa third season na tayo, may mga episodes tayo noon nung first and second seasons na natatouch niya yung field ng science and technology. And yet, dahil nga sa background natin, theologian ka eh. Tsaka lab expert. Ako kasi lang ako eh. Oo. Ako yung tinig ng anti-clerical movement. Joke lang. So, we are lucky to have with us tonight ang ating naimbitahang mga bisita. Ibig sabihin, plural, pre. Oo. Grabe, nag-iibang level na talaga tayo. Oo, marami na tayo naiimbitahan ng libre. Kasi wala tayong pambayad. So, without further much ado, we would like to welcome sa ating tamang usapan, usapang may tama, si Rick and si Chris. Yay! Hello guys, and muli thank you sa pagpapaunlak. Thank you and welcome sa tamang usapan. Magandang umaga. Magandang araw pala. Magandang araw sa lahat. Magandang araw din sa lahat. Sige, kung okay lang, please introduce yourselves, your vital statistics, talent, and political affiliation. Pwede ba? Delikado yan, bossing. Pero sige, umpisahan ko na siguro. So, muli isang makaagham na umaga or araw sa ating lahat. So, unang-una sa lahat, maraming salamat kay Father Lennon tsaka kay Boss Pad sa pag-imbita sa amin dito sa kanilang podcast. So, ako nga pala si Chris from DOST Department Legislative Liaison Office. Isa ako sa mga bagong katrabaho ni Pads nung siya ay lumipat from one government agency to another. So kami po ay magkatrabaho ngayon. And I've been with DOST for 3 years now, more than 3 years actually. And madami-dami na rin ako napagdaanan pagdating sa pagsusulong ng batas na tungkol sa science, teknolohiya at inobasyon at marami pang iba. Lalong-lalo na sa pagpapaganda at pagpapayabong ng science culture, which is yung pag-uusapan natin mamaya. Kaya excited na rin ako. So, go ahead, Rick. Ikaw naman. Magandang araw sa lahat. Ako po si Rick. Isa rin sa katrabaho ni Boss Pads. So, sa DOST, ang aking area naman ay nasa Office of the Undersecretary for Special Concerns. And mainly yung nature ng trabaho ko is more of the policy making. And my background is journalism, communication. So, I'm more of technical and creative writing. And yun. I've been working for about more than a year. I mean, from DOST Davao for 4 months and here in Central Office for about a year and 3 months. Ganun. So, medyo hindi din ganun katagalan. But I am happy to share and I'm more than willing to share what I can or what I have to offer
para po sa ating mga listeners ng tamang usapan, usapang may tama. Grabe, Sel, pwede na tayo palang pwede na tayo magsara parang mga professional radio and TV. Oo. Professionals itong mga ito. Napaka-professional na natin. Parang hindi na ako sanay. Alam. Hindi ko tatanong si Rick ay boses yan ng mga paraphernalia ng DOST sa Davao at sa Central Office. Tsaka nag-host din talaga siya kaya. Yeah, I do voiceover and freelance hosting for 6 years or 7 years and counting. So ginagawa ko siya simula nung nag-aaral ako. Until ngayon, ginagawa ko pa rin siya. Voice actor ang tawag doon, ano? Iba yung voice actor sa voiceover. Voice actor ay meron siyang role na ginagampanan, either tatay, mama, ganyan. Ang voice over naman ay para siyang isang uri ng register na nagpe-play ng sa background ng isang video, parang ganon, yung voice over. Okay. Thank you for clarifying. Pero hindi ba sexist yun? Wala bang role yung mga girls doon? Voice over artist. Okay. Nalito rin ako sa kanila, or yung bigger umbrella, ay tinatawag natin silang voice over artist. So wala siyang sex or wala siyang gender na pinapertain. So voice over artist, napaka-general, hindi siya sexist. Okay. So masyadong seryoso yung sagot ni Rick. Yun dapat sinabi mo, hindi ba F4 yun? Di ba yung voice over flowers? Yun ang last joke ko for this episode. Kasi natanong pa naman sana kung after ng voice over magiging man ka na, kasi over ka na sa pagiging voice eh. So, sige, tigilan mo na yan, Sel. Si Sumasmats ngayon. Grabe yung credentials noon ng ating mga kasama tonight. And kanina nga before we record this, sabi nila na, oy, Pads, we are not experts here, but given naman sa years na experience sila sa pagtatrabaho sa DOST, they can share a thing or two, no? And shed light on certain things, especially doon sa, yun nga, itong topic natin ay science and policy. So, we have always been, ang tendency natin when we speak about policy, especially public policy, it's always related to politics. And politics is equals to politicians. But no, policy is something na dynamic, and it is very ideal na ang mga policies, especially when it comes to nation building, ay science-based. No? So, itong dalawang guests natin ay makakatulong sa atin for that. Pero before anything else, gusto ko lang bigyan ng context, no? Yung tawag nila sa akin nung lumipat ako sa DOST. And by the way, I have successfully completed, 'di ba, si Engineer Chris, 'di ba, naka 3 years na siya. Siguro kapag pagsama-samahin, siguro kahit pa paano 3 oras na akong nagtatrabaho sa DOST. Ang dami mo nang output sa 3 hours na yan, bossing, 'di ba? Mga 5 batas na nagawa mo, ano? Mga 3 buwan na ako doon. Kaya Pads, yung pangalan ko sa DOST, kasi sabi ko, what if for a change kako yung apelyido ko naman, kasi sa mga nakakilala sa akin dito sa ating podcast, when I was studying sa St. Francis, Ivan kasi ang pangalan ko. Then when I entered the seminary or the parish muna as a sacristan, then eventually the seminary, nakilala ko doon na Russell eh. Kaya nga itong podcast, ako si Russell dito, no? Sabi ko, yun, tapos nagtrabaho ako sa government, no, sa Armed Forces. Ivan ako ulit doon. Nag-Ivan ako. Sabi ko, paglipat ko, ano kaya magandang pangalan sa DOST? Doon ko ginamit yung Pads. Ngayon, sa inyo namang dalawa, to give the context din, yung Pads kasi sa simbahan, para siyang slang sa padre.
So Okay. usually, nickname siya na binibigay sa mga pare. Kaya may time, dito, tinatawag ko na Pads. Ang Pads talaga dito si Lennon. Pero for this episode, sige, ako muna si Pads. Para hindi na sila malito. Pero yun ang ano natin. And yun, narinig nyo naman sa sharing, sa pagpapakilala ni Rick at saka ni Chris na they're working sa DOST and mainly involved sila sa policy making, policy research, policy recommendations. Ito yung kanilang domain. Pero sa inyo, para sa inyo, isa kayo siguro, ano ba yung masasabi ninyo sa yung mismong trabaho o yung function ng Department of Science and Technology, especially para sa mga hindi familiar dito. I mean, hopefully walang nakikinig dito na hindi talaga familiar, pero for the sake of for striking kasi I mean, taga-Tagig ako, taga-Bikutan kami ni Father Lennon, pero Yeah. ang alam lang naming DOST ay sakayan ng tricycle, for example. Ewan ko nun kung anong alam mo sa DOST before. DOS nga ang tawag dyan ng ano ng mga sa jeep, di ba? DOS. Saan yung tres? DOS. Oo. Wala pang uno. Hindi, ang uno nasa amin, yung gasolinahan doon sa Readja eh. Pero yun, just to set the tone for this discussion, ano ba ang DOST and kayo, anong ano dyan? Sige, thank you. Sige, let me start na lang. It all started when someone asked me, "Uy, Rick, saan ka nagtatrabaho?" Sabi ko, sa DOST. Ano yung DOST Scholarship Lab? Since back when I was a college student, akala ko talaga DOST is just all about scholarship. They're giving off scholarships for students para matulungan yung mga deserving students na medyo kapos sa buhay and at the same time matalino, or yung mga matalino at mas mapapakinabangan ng ating bansa or mas mapapa-improve pa yung kanilang intellectual capital. So, yun. Sabi ko nga kanina before we even started this conversation that there is a growing recognition of what DOST is all about. So, but that recognition is somehow limited to only scholarships and other famous programs such as yung FNRI. Even before, hindi ko alam na FNRI ay bahagi siya ng DOST. Ang FIVOX ay bahagi siya ng DOST. Ang Pag-asa ay bahagi siya ng DOST. Which for me, dati ay magkabukod. Iba yung Pag-asa, iba din yung FIVOX. Not knowing na nasa loob siya ng isang malaking umbrella, which is the Department of Science and Technology. Because as I have said kanina, like the Department of Education, sabi nga ni Pads kanina, na meron siyang clear na guidelines on what direction that department is pursuing. Same with the Department of Transportation. They're more on the transportation system of the Philippines. Same with the Department of Health. Clear yung kanilang guidelines that they're focused more on the health sector. But what about Department of Science and Technology? What science and what technology are we offering? So yun. So let's start with the composition of the DOST. So DOST, I guess we have 18 DOST attached agencies. So meron tayong 18 na attached agencies that involves PFIBOX, Pag-asa, the PNRI, the FNRI, meron tayong PTRI or the Philippine Textile Research Institute, TAPI, we have ITDI or the Industrial Technology Development Institute, and a lot more. So 18. Apart from that, we have regional offices and provincial science and technology offices that are catering or offering the flagship programs of the DOST to the grassroots, to the community. So sila yung first hand na nag-interact with the people. And one of the famous flagship program of the DOST is we have the community empowerment through science and technology. We have the small enterprise technology upgrading program na dinedeploy sa mga regions where they are assisting small-scale na mga negosyante, capacitating them with machine
and equipment that they need para ma-boost yung kanilang production at the same time mapa-improve yung quality of business na mayroon sila, whether it be a small, medium, or small, medium enterprises. So yun, apart from that, syempre alam natin yung other functions ng DOST like the FNRI, they're focused more on the Food and Nutrition Research Institute. So for food and nutrition research. So yun yung mga ginagawa nila. For the FIVOX, for the volcanic activity, yung ating mga disaster preparedness, gano'n. Same with Pag-asa, diba? So I guess Kuya Chris has more to say about what UST is all about. Actually, hindi ko alam kung 1 year lang si Rick. Mukhang parang 10 years na yung experience niya eh. Na-enumerate na niya actually in a summary kung ano yung laman ng DOST. So, na-highlight din doon na gaya ng FIVOX, Pag-asa, these are not separate entity. This is actually under the umbrella of the DOST. So, DOST is not just about research at lalong-lalong hindi po lang pang-scholarship, which is actually yun yung nararanasan namin sa labas. Kapag sinabi ko sa labas na, saan ka nagtatrabaho sa DOST? Paano mag-apply ng scholarship? Ganyan agad yung papasok sa isip ng mga tao. So, paano ba? Siguro ite ko na rin yung opportunity na to. Baka may nakikinig na gustong magtanong ulit. Ang aking parang pre-canned message sa inyo, may 2 scholarship ang DOST. I-plug ko na rin. So, meron tayong undergraduate na scholarship and JLSS, that's Junior Level Science Scholarship. So, for undergraduate, ito yung mga from graduate ng grade 12, papasok ng college na magpo-pursue ng STEM courses. So, pwede silang mag-exam during their 4th year or during their grade 12 na pag-aaral. And then, for example, hindi ka nakahabol dun sa undergraduate, you still have an opportunity to take another exam sa DOST para maging scholar ka from 3rd year to 4th year. So ito yung tinatawag natin na Junior Level Science Scholarship Examination na ino-offer naman natin sa mga college student. Still, same pa rin naman siya ng parang kontrata ng undergraduate if I'm not mistaken. Meron pa rin tayong depende sa scholarship na kukunin niya. Ayan. So yun yung summary ng scholarship. Pero on top of that, meron po tayong mga other programs na ino-offer sa DOST. Pwede tayong, for example, isa kang professor or isa kang researcher na merong gustong i-conduct na research or gustong i-innovate or i-invent na mga bagay. Meron tayong mga agencies or ahensya, 18 agencies to be exact, na pwede mong i-approach para magkaroon or para matulungan ka ng gobyerno pagdating sa anything related to science, technology, and idagdag na rin natin yung innovation, which is ito yung isa sa mga gusto nating idagdag ngayon. Kasi science and technology lang yung DOST, di ba? So, innovation, pinupush din natin yan ngayon. Yeah. So, mamaya further elaborate natin yung paano ipapasok yan. May mga bills ngayon na pinupush ang DOST. Hopefully, pumasa siya. Kasi kung pumasa yon, hindi na magiging 18 ng agencies natin, madadagdagan na. May idadagdag ng mga ahensya ang under DOST, ang ating gobyerno. So, yun muna for now. Yung mga science high schools ba, under ba yun ng DOST or ng Yes. Department of Education? Sa DOST siya. Yeah, under siya ng Philippine Science High School System. So, part din siya isa siya sa mga attached agencies ng DOST din. So, kung pag-uusapan natin, ang 18 kalakip na ahensya ng Department of Science and Technology, aabot tayo ng siyam-siyam. So, yeah, but to answer that question, yes, it's part of the DOST system, the PSHS, Science High School. So, yun, more than just the scholarship tsaka yung sinasabi ni Russell kanina sa akin, yung banana chips daw ata. Yeah, so related. Yung sinasabi niya, yung setup, yan. Yun ba yun? Yung di ba? setup Ibig sabihin, Small enterprise mas malaki pa, yeah. Then just to clarify, yung tanong ni Lennon, yung science high schools ba ay part ng DOST? It's both yes and no. Yes, kasi yung Philippine Science High School System, yung PSAI na tinatawag, yun yung under DOST. Yung other science high schools, tulad ng Taguig Science, it's not part of Manila it. Science, Quezon City Science. Okay. So, Yan ay just hindi- Philippine Science. Okay. Siya for example, ma-distinguish natin siya kapag may sense of ownership sa pangalan.
Let's say for example, Manila Science High School. So Okay. it's owned by Manila. Taguig Science High School. It's owned by Taguig. Pero pag sinabi natin Philippine Science High School Western Visayas. So it's part of the DOST. Parang ganon. Philippine Science High School Yeah. System. Yeah. Pero pag sinabi natin Taguig Science High School, Makati Science High School, Iloilo Science High School, it's owned by the local government na Yeah. involved sa branding. And i-add ko lang din Good. pala sa Philippine Science High School, currently, isa lang siya per region. So, hindi tayo magkakalituan kasi per region, isa lang talaga siya. Hindi katulad ng mga science high school na nabanggit kanina, like Manila Science High School, Taguig Science High School. These are per LGUs. So, Yeah, per yun, LGU. magkakaroon talaga ng distinctions. So, pagdating. Yeah. And fun fact, sa Taguig, 2 science high schools. Dalawa. Yeah, Taguig Science and Senator Rene Cayetano Memorial Science High School. Science na yun? Talaga? Science Oo, na yan. pre, Cayetano Science yun, pre. Hindi ako pumasa din doon, kaya alam ko. Hindi ako pumasa, kaya alam ko. I should know. Thank you sa very comprehensive, malaman na malaman yung introduction nila on UST. Kaya nga kung titingnan mo nun, ang matter nga dito ng tanong pala, ang tamang tanong sakali ay kung hindi siya kung ano ang ginagawa ng DOST, but rather kung anong hindi niya gagawin dapat. Actually. Diba? Kasi Malawak siya. I remembered when we were philosophy students, just to give you in a way a context. No? Ang mga philosophy students, may sense ng yabang yan, especially kapag freshmen, kaya sophomore years, no? Kasi ang introduction to philosophy, laging nakabandera dyan na philosophy is the mother of sciences. No? Kaya nanay din siya ng physics kaya hindi nga matanggap ng mga scientists daw yan. So galit sila sa mga philosopher rin kasi it's the mother of all sciences in the way na because of the investigative nature of philosophy, Exactly. it gave birth to all these sciences. Eventually na lang yan, yung psychology break away. For the longest time, even the time of Aristotle, then you have Thomas Aquinas, you have the classical thinkers. Psychology is not separate from philosophy. Kasi nga, yung physical sciences, kaya nga physics, no? It was actually coined by Aristotle. May libro talaga siyang physics. Kasi it's the study of everything physical, the material world, no? Kaya after nun, sabi niya, de metaphysica. So, outside physics, ano ba meron? Kaya doon nabuo yung metaphysics, which is naging major subject ng philosophy. Yung ontology. So, these are philosophy subjects. Pero kaya ko yan nabanggit. Ganon din kasi ang DOST in a way, no? Ako, personally, the way I understand it, it's supposed to be the mother of all services na pwedeng i-offer ng isang society, ng isang gobyerno. Bakit ko nasabi? Kasi nga, yun nga meron kasing dito nun, yun nga, di ba, na intro naman nila ng very well-founded yung intro nila na nasa policy nga sila. So, in the discussions sa Senado, for example, laging nare-raise yung issue na hindi ba ang DOST ay nag-overlap ng function sa ibang departments and yung mga efforts ba sa science, technology, and innovation ay duplicative? So something like that, no? Kasi tulad yan, nabanggit ni Rick, we have 18 attached agencies. So, kaya sabi nga niya, di ba, abutin tayo ng siyam-siyam. Tama yun, kasi siyam-siyam, 18 yun eh. Kaya, Tama. yun eh. Naipasok mo na naman yung... Siyempre. Nilaron ko dito kasi hindi ako scientist eh. Hindi, Scientologist ako eh. Joke. Yung best example natin,
merong agriculture and aquatic research and development arm on the UST, pare. The Which Picard and the basically, yeah. Yung Picard. Oo. So, bali, this concern is a special concern that's somehow covered by our office. So, isa siya sa mga ongoing program or project na ginagawa ng opisina namin or ng aming tanggapan na to have a comprehensive review on whether this duplication actually exists. So, we can only test from the UST against that of other national government agencies or yung tinatawag nilang perceived duplication ng mga attached agencies ng DUST with that. For example, yung sinabi mo na Philippine Council for Agriculture, Aquatic and Natural Resources and that of the Department of Agriculture. We also have the Philippine Council or the DUST Philippine Council for Health Research and Development and that of the Department of Health. Yung sa Philippine Textile Research Institute and the Philippine Fiber Development Authority parang yun. So yun yung mga examples of perceived duplication. Pero on our end, is that a duplication but more of a complementation of the program. We complement with other existing programs of other NGAs. Pero we can only cement or solidify that claim once we already done the comprehensive review within the DOST. So that's what we are doing right now. We are having the effort to have the comprehensive review within the DOST to ensure first that the duplication that not exist within the system. So once nakuha natin or the comprehensive review is done internally, only by then we could be able to extend the review from DOST and from the Department of Health, from the DOST and from the PhilFIDA, from the DOST and from the Department of Agriculture. So ganon yung magiging dynamic natin. So importante or mahalaga na malinis muna natin yung loob ng bahay bago natin linisin yung labas ng bahay. Parang ganun yung concept niya. But I would also like to pick up, circling back on yung sinabi mo, Boss Pads, na philosophy is the mother of all sciences, which I definitely agree kasi nga, kung bigyan natin ng pagbabalik tanaw, mas famous yung katawagan na a famous philosopher once said kaysa a famous scientist once said. Diba? May ganun tayo na logic. At tama yun. The investigative nature of the philosophy is what actually stimulates the brain of the people and that birthed a lot of branches of science. So, maganda din yun yung sinabi mo, Boss Pads. Tamang usapan yun. Yun, bihira lang ako mapuri kaya tatanggapin ko yun kasi si Lennon hindi naman pinupuri niyan sa ano. Kasi ang gusto niyang love language eh. Words of affirmation daw ang gusto niya. Oo. I feel pala niya yun. I feel validated. And then, sige. Thank you, Don Rick. Eto, mamaya, hingin ko rin yung initial comments mo dun nun. Pero sa tingin ko, meron kaming merong, hindi ko alam nun yung notion natin ito sa theology, pero correct me if I'm wrong, Nori. Based on what you said, yung ongoing na program natin or project sa DOST, na to really, of course, it should start with looking inward, syempre, no? To validate kung totoo ba talaga may duplicity of efforts. Pero, ang ibig ko na sabihin, yung dulong part, no? Na these agencies, yung mga specific na agencies na il-establish for the purpose of really implementing or executing all the programs na nandun sa domain na yon, ang role ng DOST is to provide the science. May ganun tayo nun eh, parang may praxis na eh. May praxis na before. So the role of the church also is to provide the theology. Parang ganun nun. Nakalimutan ko yung yung tawag doon eh. Parang example, for the longest time, meron ng practice ang isang culture, then until somebody studied about it,
they were able to provide the science behind it. Yung classic example namin dito ni Lennon dati, yung sa Catholic Mass kasi, may part kasi na naguhugas ng kamay ang pare. No? So dahil naghuhugas siya ng kamay, ang early practice kasi nga, definitely, dahil madumi yung kamay niya. Madumi yung kamay niya. And for him to be able to hold the sacred species na tinatawag, yung bread and wine, para hindi siya makontaminate, to preserve its purity, free from contamination, he washes his hands. Then eventually, doon na buo yung theology na yung meron ng doctrine on why we are doing this. Purification, yeah. May posterior theologization ng praxis. So I think ewan ko, ito rin yung interpretation ko dun sa sinabi ninyo kanina eh. For me, yung sa DOST is more on the research saka innovation. Mamaya pag-usapan natin yan, di ba? Meron kayong ngayon, nabanggit nyo kanina yung sa innovation. Sa DOST side, yung research and innovation to back up yung dun sa complementary departments na execution na. Tama ba? Yung interpretation ko ng relationship ng DOST with regards sa other departments. Yes. Let's say, for example, to give a concrete example, from the Philippine Council for Health Research and Development, they're focused on the health research from the name itself. And like the Department of Health, they focused more of the medicine aspect, the application aspect. Pero the focus of the DOST is more of the health research, and that per se creates a delineation between the health research and the health application or health technology, mga ganon. So yes, that would suffice your claim na we are leaning more towards on research and development and not so more of the application. Doon na aspect sa mga perceived duplication. Pero may mga clear din na mga direction na pinupursue yung DOST. So wala talaga siyang duplication. Kaya tama yung word niyo kanina eh. Complementary. Yeah. One of the din po pala, if I may add din, isa din sa mga currently na parang best example din regarding dito sa complementation ng mga agencies, itong pinopropose natin ngayon sa DOST, which is I hope familiar ang karamihan sa mga kikinig natin ngayon. Isa to sa mga parang nagmamalaki ng isang senador na kanyang magiging accomplishment this 19th Congress, which is the establishment of the Virology and Vaccine Institute of the Philippines. So this is actually another institute that will be under the DOST umbrella na magiging lead conveyor or para magiging siya yung magbibigay ng central direction sa research natin pagdating sa mga viruses, bacteria, and other pathogens. So isa sa mga contentious issues kung bakit hindi siya mabilis na ipapasa is actually itong issue na pinag-uusapan natin ngayon sa right sizing or yung pagkakaroon ng duplication sa trabaho ng mga government agencies. So meron kasing isang ahensya sa DOH which is the RITM, na sinasabi nila na merong duplication kasi nga RITM, if I'm not mistaken again, currently nag-generate or nagde-develop na siya ng vaccine. So, ngayon, sa mga hearings na meron tayo sa Senado at sa House of Representatives, one of our specialists from PCHRD, the one that, the agency that was mentioned earlier, si Dr. Montoya, highlighted the role that the DOST plays pagdating sa research and development. At the same time, specifically, kung anong magiging role ng VIP pagdating sa pag-address ng mga issues gaya ng COVID, 'di ba? Parang wala tayong ready na agency na pwedeng itap para mag-develop ng vaccine. So, sabi din ng isang senador that this is actually not an overnight thing na kapag sinabi mo na kailangan mo ng vaccine, agad-agad maglalabas ang isang ahensya ng vaccine. Hindi siya ganoon. Isa siyang mahabang proseso ng pagdating sa health
wherein magre-research, magde-develop, at the same time, kailangan mo pang i-test yan clinically or clinical trial, kumbaga. Hindi ako expert sa health, pero based sa mga napag-usapan natin sa Senado at sa House of Representatives, ito yung plano nila. This is actually a big step na kung saan magkakaroon tayo ng self-reliance sa pag-develop ng vaccine. Kung sakali man na magkaroon ulit ng COVID or any type ng pandemic na kakaharapin ng hindi lang ng Pilipinas, kundi ng buong mundo. So, ayun. Going back dun sa ating topic, again, DOST, under lahat ng kanyang mga ahensya, we are talking about kung paano magiging lead ang mga ahensya na to pagdating sa mga specialized skills nila. So, for example, sa aquatic, sa natural resources, sa nuclear, pag-uusapan din natin yan mamaya. So, yan, sila magiging parang hindi mo catalyst, pero sila yung magli-lead sa research and development studies ng Pilipinas pagdating sa mga field na to. Ayun, thank you, contestant number 2. Grabe talaga nun, grabe yung... Budget pala. Naka-full throttle yung mga guests natin, grabe. Just to add and in a way to comment on sinabi ni Rick and Chris. Yung sa VIP, yung proposed VIP Act, yung Virology and Vaccine Institute of the Philippines, hindi lang siya sa di ba? Hindi lang siya sa humans, but actually sa animals and plants. Kaya nga yung mga ASF, di ba? Mm-hmm. Pero ito, yung point dito na sinasabi nga ni Rick, actually this is a very hot topic sa governance and sa public policy ngayon, yung right sizing and yung sinasabing perceived duplicity sa efforts. Again, yun yung magandang keyword na DOST provides the science. And the science here is not only by, hindi lang siya yung axiom Hindi lang siya axiomatic actually, but it also provide the right way of thinking and doing the thing. No? Kaya nga, kapag sinabi, sinare na ni Engineer Chris yung Virology and Vaccine Institute, gagawa pa rin ng vaccine yung institute. Pero, yung manufacturing, yung mass production, it's somebody else. RITM na yun, kumbaga, or other instrumentality or agency na ng gobyerno. No? Pero yun yung point na ikaw na rin nagsabi nun, yung the main role of the DOST is to focus on the research and development kasi yun yung yun yung magse-set apart sa functions. Kasi nga naman, kung ikaw na nga yung nagma-mass produce, tapos ikaw pa yung sa research, hindi ba sasabog ka na sa dami ng task kasi it's a different task. Ayun, at least medyo unti-unti na nating natatouch yung mga landmark na legislations natin for this 19th Congress. Actually, yung context by which we are talking about these policies is within the context ng 19th Congress natin sa bansa natin. Why? Kasi every 3 years lang yung ating yung lawmaking period natin. So sa isang period ng Kongreso, madalas hindi ganun kadaling magpasa ng batas. Dito papasok yung yes, go. I mean, hindi, sorry. Sakto kasi, yan din yung itatanong ko. Especially kayo ay nasa policy making at ito naman talagang tema ng ating episode is about science and policy. So paano ba yung proseso ng policy making, yung paggawa ng batas? Well, especially yung batas na nadala ninyo from DOST. So paano yung proseso niya from writing it to having it approved?
Kasi yun nga, nabanggit na ni Russell kanina na dahil 3 taon lang ang duration ng kongreso, tapos election na ulit, ay madalas, so I think kailangan ninyong habulin yung 3 taon, no, para maano yung batas, or pwede ba yan na pumasa sa susunod na kongreso? Kaya ba may mga tumatagal na batas? So paano yung proseso ng paggawa ng batas? Siguro para dyan sa tanong na yan, kung ako ata ang sasagot, no? Kasi ako talaga yung nasa legislative liaison na part. So, ito nga ang magiging proseso natin. And tama, first and onset ngayong itong sagot na to, I would like to reiterate na napaka-konti ng oras para magpasa ng batas. Tama si Boss Pads kanina, na talagang hinahabol talaga siya. Imagine na lang po natin na every year, konti lang yung number ng session days. At the same time po, meron pang budget hearing. Meron pa yung mga hearing na in aid of legislation. So ito yung mga additional na. But again, going back dun sa tanong, sa pag-draft ng batas, sa paggawa ng batas, anyone can actually draft yung batas, or pwedeng agency, tao, or grupo ng tao ang pwedeng mag-draft ng batas. And then, sa process natin dito sa Pilipinas, usually, nag-identify tayo, nagpo-political mapping actually kung tawagin namin, kung sino yung mga congressman or senador or mga legislators natin na yun yung advocacy nila. Na for example, si Congressman A, talagang very strong ang kanyang advocacy pagdating sa science, technology, and innovation. So syempre si DOST or kami sa DOST, sila yung talagang lalapitan namin. I-endorse namin yung mga batas na dinraft namin. So, pagdating naman sa mga batas, anong type ng batas ang usually na ini-endorse namin sa mga ganitong type ng mga legislators natin, mga policy makers natin, kumbaga. So, ang DOST, nag-identify ito ng Priority Legislative Agenda. So, ito ay internal na sa atin sa DOST, since science and technology ang ating topic tsaka yung policy. So, sa DOST, pag na-identify namin yung policy or yung legislative agenda for the particular Congress, ito yung talagang ilalapin namin sa mga legislators. So currently, if I may share na rin, meron tayong 7 na-identify during the start of the 19th Congress. This includes yung kanina, yung Virology and Vaccine Institute of the Philippines. We also have the expansion of the Philippine Science High School system. So instead na tig-isang high school or Pisay High School sa mga regions, magiging 2 na siya. And this also includes the promotion of the officials or key officials ng PSHS system. We also have isa sa mga, sabihin natin na hindi siya nakakatakot, more on nami-misconcept na bills ng DOST. Na bill ng DOST ay yung Nuclear Energy Safety Bill. So Philippine National Nuclear Energy Safety Bill, which is actually the creation of a regulatory authority na kung saan isa-separate siya sa PNRI, the Philippine Nuclear Research Institute. So currently kasi si PNRI ay nagpo-promote at the same time nagre-regulate. So hindi siya ayon sa standard ng IAEA or yung sa international na standard sa paggawa ng or paggamit ng nuclear energy. So in preparation sa paggawa or sa paggamit ng nuclear energy sa Pilipinas, kailangan munang i-separate itong mga entities na to from promotion tsaka yung regulatory. So medyo highly technical siya at mahaba-habang usapan dahil kung titignan niyo yung batas, sobrang kapal din siya. So, ang daming naka-include doon ng mga provisions kung saan inaalay natin yung standard international dito sa standard sa Pilipinas. We also have the FIVOX Modernization Bill. Isa ito sa mga bills na sobrang nasa advanced stage na. Naging batas na siya. So on and so forth. Marami pa tayong batas. Siguro daanan na lang natin siya mamaya. Pero ito yung mga bills na currently pinupush ng DOST para maisabatas this 19th Congress, which also will end this June 13, 2025 to be specific. So once, ayun na, balik tayo dun sa process. After namin ma-identify yung bills na to, i-endorse namin sa congressman, and the congressman or senador will actually file the bill sa Bills and Index para doon malagyan ng number. Ito na yung Senate Bill number, House Bill number. Ayan. Yung numbering na yan, nakadepende yan sa kung pang ilan talaga sila natatakan doon sa Bills and Index ng both houses of Congress. So, once na natatakan na yan, ibabato yan sa plenaryo at ibibigay sa specific na committee. Kung mababanggit po ninyo or kung mapapansin ninyo,
kapag nakapanood kayo ng Senate and Chill at House of Representatives and Chill na mga hearings sa plenaryo, may kita ninyo na babanggitin yung pangalan ng batas. Ayan. For example, ang batas ay tungkol sa FIBOX Modernization Bill. So, may first reading tayo. Sasabihin niya na this will be sa Committee on Science and Technology. So, i-handle yan ngayon ng Committee on Science and Technology. So, i-refer siya doon. So, kung kunyari, ang chairperson, sorry, mahaba-haba kasi talaga yung proseso. So, ayun. Example, si Senador Rick, ang ating Senate Committee on Science and Technology Chairman, siya ngayon ang mag-i-sponsor. Siya ngayon ang ha-handle ng bill. For example, FIBOX Modernization Bill. So, i-identify nila sino-sino ang mga dapat imbitahan para sa committee hearing. So, we have yung mga LGUs, of course, the DOST kasi under ang FIBOX ng DOST. So, lahat ng mga tao na pwede maging involved pagdating dun sa batas. So, after ma-involve, pagdidiskusyonan yan, ano yung dapat idagdag sa bill, ibawas, yung mga ganon. So, lahat yan i-handle. Yung mga technical aspect, lahat ng tungkol sa science and technology, pag-uusapan yan under the committee hearings ng Committee on Science and Technology. Pag humingi ng pera ang ating batas, ibang usapan pa yan. I-refer pa yan sa isang another committee, which is the Committee on Appropriations. Kapag naman merong provision or section doon sa batas na nagsasabi na tungkol naman sa tax exemption, another committee na naman yun, Ways and Means yun. So talagang mahaba yung proseso, depende sa type ng bill na pinopropose natin. So FIBOX Modernization Bill is a very good example kasi meron siyang tax exemption provision tsaka Ways and Means na tsaka appropriations to provision. So ang dami niyang pinagdaanan. Pero fortunately, sobrang sipag ng mga senador at congressman natin ng Committee on Science and Technology and other proponents or principals na nagpupush ng batas na yon, na second reading na siya. After ng second reading, ma-open yan for the period of amendments tsaka interpellation. Interpellation kapag may mga senador or congressman na gustong magtanong para saan ba yung batas na yan, bakit kailangan ng batas na yan, bakit ganito yung provision na nilagay ninyo, baka magalit si ganito, si ganyan. Lahat yan sa interpellation. Kapag naman umukay na sa interpellation, may mga times na senador or congressman magsasabi na ayoko ng provision na yan, amendahan natin. O lahat yan i-handle pa rin sa labas ng committee. So kapag umukay na lahat, wala nang nagkaroon ng issue, papasok na siya sa third reading naman. So ito, summary lang to. Marami pa talagang nasa loob ng proseso na yan. Kaya pag third reading na both houses of Congress, Senate at Congress, House of Representatives, magbabaykan pa yan. Mag-usap pa silang dalawa. Pag nag-usap silang dalawa, bababago na naman yung bill. Pag nabago yung bill, kailangan pumirma na naman silang lahat. So, ganun siya ka-tedious. And again, to summarize, talagang sobrang hirap niya na to the point na ngayon pa lang namin na ipapapasa yung nag-iisang batas na nasa advanced stage, yung FIBOX Modernization Bill, na talagang 3 taon namin tinrabaho. And I would like to set an example, the nuclear bill na meron tayo kanina, hindi na siya taon, dekada na siyang pinupush ng DOST para pumasa. Ganun ka taas yung contentious issue, ganun ka-complicated yung mga laman ng bill na kung saan hindi na kinakaya ng 3 taon. And ang masaklap kasi, kapag natapos yung 3 taon, back to zero tayo. And panibagong mga tao na naman yan. Panibagong congressman, panibagong senador. Kung currently sobrang lakas ng suporta na nakukuha mo sa House of Representatives, there is a possibility na sa next Congress, hindi na siya manalo sa Kongreso. Hindi siya maging senador, hindi na siya maging congressman. So mag-identify na naman tayo ng bagong mga supporters natin, which is, again, yun yung sa mga pinakamahirap na nangyayari pagdating sa mga pagpasa ng batas. So yun siguro muna for now. Pero again, disclaimer, sobrang dami pa niyang proseso internally na hindi ko na ma-identify ngayon, pero yun yung pinaka-summary ng proseso natin. And that was a comprehensive na discussion ng length or ng life cycle ng paggawa ng bill. And I'd just like to add sa sinabi ni Kuya Chris na to answer the question as well, that how a bill is created. Apart from that, syempre, nagsisimula siya sa isang issue. Walang mabubuong isang bill pag walang issue or there is
may na-identify tayo na area na kailangan na pagtuunan ng pansin. Or maybe in a form of an inquiry, a research result, or a technical needs assessment result. So after ma-identify ang isang problem or isang issue, here comes a policy recommendation. Magkakaroon ng policy recommendation. And from then, through a policy briefs, of course, kapag depende sa urgency ng isang problema na ina-address natin, dito na mangyayari yung drafting of the bill and then the cycle goes on. Kapag for example, yung sa Virology and Vaccine Institute of the Philippines, paano nga ba siya na-create in the first place? It's because of an issue na we are not that capacitated or we are that vulnerable pagdating sa mga pandemic dahil we don't have a virology institute sa Pilipinas na mag-respond sa ating need when it comes to responding to the viruses or sa mga viral outbreaks gaya ng pandemic or ng COVID-19. So, kaya yun yung life cycle ng bill. At yung sa mga sinasabi ni Kuya Chris na sobrang haba ng process na yun. So yun yung butas ng karayom na pinagdaanan ng mga isinusulong natin ng mga batas sa Kongreso. At ang nakakalungkot actually, kung idadagdag ko lang din, na saka lang natin naintindihan kung gaano ka-importante yung isang batas na pinopropose natin kapag nandiyan na yung problema. May nangyari na. Kaya andyan yung pandemic, ngayon wala ng pandemic, hindi na naman nabibigyan ng pansin o yung mga bagay na dapat nabibigyan na ng pansin ngayon habang wala pa. At mangyayari, alam nating mangyayari kasi may possibility na mangyari. O gaya na naman ng Nuclear Energy Safety Bill. Safety pa lang to. Wala pa tayo sa pagtatayo ng power plant. Wala pa tayo sa pagtatayo ng paggamit ng nuclear energy para mapalitan yung mga energy sources natin. So ngayon, hindi pa natin nakikita yung importance ng mga bagay na to. Pero in the future, mamaya, masasabihin na naman natin na kulang tayo sa kuryente, kulang tayo sa ganito, sa ganyan. Tapos, saka mo na sasabihin na kailangan natin ng ganito. Hindi naman siya pwedeng gawin overnight. And, ayun, kapag hindi natin siya pinush ngayon, anong aasahan natin in the future? So, parang ganun. Yun yung sinusulong ng DOST ngayon. Let's make evidence-based policy making or policies na talagang makakatulong sa Pilipinas in the future. Hindi man ngayon, pero in the future. Yeah. Okay, grabe talaga. Thank you doon. At least noon, nabigyan tayo ng overview kung paano ang proseso ng paggawa ng batas at kung gaano ka tedious. And yet, nakukuha pa natin na sumideline at mamigay ng ayuda na hindi naman yung trabaho ng lawmaking. Yun ang I mean, okay, ako wala akong issue doon, wala akong issue na, sige, ayuda nga yan although siguro pag-usap sa ibang episode. Pero, imagine ganun nakakahirap yung trabaho. Sa sideline ka pa ng iba, di ba? So, kung hindi politicking yun, kung hindi pang multitasking daw. Multitasking ba tawag doon? Oo. Kung hindi ulterior motive yun, ano pa ba tawag doon, di ba? May I just add my 2 cents on that notion? It's maybe because of the mindset of the people that some people wouldn't appreciate the legislative area of what they're doing or like yung supposed to be the main nature na ginagawa dapat ng mga senador natin. It's like hindi nila ramdam yung mga ganun because they cannot feel the instant effect or immediate effect of that bill na maipapasa nila. What they want is immediately na nakikita nila tangible yung mga ginagawa ng mga senators. And that's something na instilled sa system that it's really hard to eradicate dahil it's rooted sa system na yun yung trend. Kaya yun yung ginagawa nila kasi doon napapaniwala nila yung mga tao to vote for them, to vouch their support for them. Kaya ginagawa din nila yon. So it's not more of blaming na bakit nila ginagawa yun, but it's more of questioning bakit nila ginagawa, sino or ano yung gustong iparating na mensahe ng ganito na parang ide-decode natin yung ganito nila na activity.
Because it's more of a rooted na Systemic. culture nila. Systemic problem. Yeah. Yeah. Actually, Dahil kaya ko rin yung tinanong kanina yung proseso ng paggawa ng batas eh. Kasi pangkaraniwang tao might think na okay, mga senador, yung mga kongresista, gumagawa silang batas. Pero susulat silang batas, magde-debate sila, tapos pipirma na ng presidente. Ganun yung idea eh. So, marami silang time para magbigay ng ayuda. Kasi mabilis lang. Kaya ngayon, now we know no, yung complexity ng process. Na yung talagang trabaho ng mambabatas, yung gumawa, yung mag-debate at maggawa ng policy talaga, ay mas malaking bagay kaysa doon sa nakasanayan natin as a people na gusto natin kaagad yung immediate effect sa akin ng ma-feel agad. ayuda. Kasi hindi mo agad maramdaman eh. Like for example, lapasan natin ang FIVOX modernization bill. And what about that? Because maintindihan lang natin once na may vulkan. may pumutok na vulkan. May nangyari na. Incident. Yung sa nuclear, no? Bill, yeah, then ma-appreciate mo lang yung pag bumaba na yung mo, yung exactly. bill mo ng kuryente. Yeah, because what the people, tama po. Yeah, a lot of people. Yeah, tsaka ito pa yung isang nakikita natin problema dito, mga kasama. Yung may nangyari sa kuna, yung usual na proseso natin, kapag dumaan tayo sa proseso, ito yung mga tinatawag natin bilang Pilipino. At least we are also addressing certain cultural cultural issues, no? Sa atin medyo negative yung connotation na idaan mo sa proseso. Kasi mahaba eh. May nasimulan na ni Rick yung diskurso, so palawigin na lang natin. Sabi ni Rick kanina nga, yung instant, yung tangible agad, yung nakikita mo agad, no? Without even thinking na yung wala tayong notion kasi ng delayed gratification eh. Yeah. Na parang mas meron kasing mas may ibubunga to kapag mas matagal yung talking stage, parang ganun. Kesa instant na kayo na agad. Ganun din, relationship yun. Pero ito sa batas, if we follow the process, ibig sabihin extensive yung research, talagang backed ng science ang isang polisiya na isinusulong natin, we are sure na nako-cover natin lahat ng mga areas eh. No? Yun ang issue natin. Yun nga natumbok na ni Rick actually. Dumating yung sakuna, nagpanik ang publiko para maging heroes, maging bayani sila ng masa, isusulong nila ng mabilisan ng isang batas. So, dahil minadali ang proseso. Dahil minadali ang proseso, ano nangyari? May napasang batas, pero band-aid solution. Mahilig tayo sa band-aid solution. Kakatapal natin ng band-aid without actually applying the right medicine sa sugat ng lipunan. Hindi natin alam, festering na, nagnanak na, sorry for the word, baka may kumakain habang nakikinig ng podcast, pero festering na yung wound. Lumalala. And hindi na natin nakikita sa kapal na ng band-aid. No? Ito yung mga bagay na hindi natin, tama kayo, hindi natin siya na-appreciate kasi kesyo matagal, ang focus kasi natin, bossing, yung nakalagay agad sa tarpaulin, yung mailalagay sa tarpaulin, yun yung focus natin. Hindi mo naman ilalagay yung FIVOX modernization bill ngayon kasi hindi pa ramdam yan. Siyempre, mga ganyang bagay, di ba? Di ba? And I would like to believe na Filipinos deserve better. For many decades na tayong resilient, for many decades na tayong hopeful na change, there will be a very significant and genuine change to happen. And wala akong pinatutungkulang political dito, figure o entities, pero for the longest time, generations of Filipinos have been hopeful of this. And maybe it's about time na talagang makita natin to. Imagine the process of lawmaking itself. If
matutukan lang talaga siya. And just like the many things in our history where significant personalities took the lead and did something that is bigger than themselves, we have all seen. The history will teach us, di ba? The Gumbursa, we have Jose Rizal, we have Tamblot, for example, in Bohol, Dagohoy, the EDSA, for example. I mean, these things happen kasi certain people did not simply hindi sila napakali ay hindi na sila pumirmi lang sa kung ano yung pwede na, no? I mean, Mami Grace Tan Felix, diba yung okay na to, hindi na, beyond okay na to. Oo, sige, wait. I agree with that, but I would also like to share yung 2 cents ko din sa sinabi mo. Actually, hindi dapat natin fully iasa yung ating future sa leaders. Sa mga naihalal natin, we are in a democratic country and yung power ay nasa sa atin. Rather than blaming the leaders na mga nailuklok natin, it's like more of influencing the mindset of people. Because majority of them, sila yung mga nagluluklok ng mga leader. And yung mga leader, nagsiserve lang sila dahil sila yung nailuklok doon. Why not na instead din na tayo yung mag-demand sa mga leaders, we focus more on influencing the mindset of people. Pakonti-konti, we have to raise awareness such as this, yung ginagawa natin. In this manner, we are slowly influencing your listeners to vote wisely, especially that the senatorial election is approaching sa Pilipinas. So this is our way of raising an advocacy that we have to be smart, we have to be choosy yan, sa mga inulukot natin sa posisyon. Diba? Because at the end of the day, tayo yung may kapangyarihan sa isang democratic country. And it would be challenging to challenge the status quo na meron tayo ngayon. It will be challenging. But if we are willing to take the challenge, slowly, gradually, may makikita tayong effect. Slowly, may influence natin ng mindset ng mga tao. At slowly, we will achieve the governance that we deserve. Grabe, powerful words. Yeah. Very very powerful message. O kumaga sa I learned this from when I was assigned in Mindanao. Hinay basta kanunay. Slowly but surely. Yan ang philosophy of driving ng tatay ko noon eh. Ako kasi kaskasero talaga ako. Ako kasi reklamador ako kasi ganun din ako eh. May sa instant eh. Pero there is this wisdom with taking things slow. Mas pinag-isipan, mas pinag-aralan, mas pinagnilayan. And pero Rick, I'd like to and also Non, if you can add a little on this. How can we influence or even start to influence people when there seems to be some external forces na nag-shape na already eh. The proliferation of misinformation, disinformation, with all this kasi since we are talking about practical things already, how these people have money to pay for the manipulation of algorithms, and we all know for a fact na yung target nitong mga to are the common working people na who find themselves relaxing lang on the comfort ng kanilang smartphones, and yet hindi nila alam na targeted sila nitong very intricate na statecraft or deceptive na attacks. So, comments or insights dyan? For me, yan, hindi ka haharap agad sa dragon, diba? Like mag-isa ka lang, haharapin mo yung dragon.
It's more of building your empire first para sa akin. Start with your neighborhood. Talk to them. Have a dialogue. Kunin mo yung kanilang principle in life or like, what's their take? Bakit ito yung kanilang binoto? Ito yung kanyang principle. And then try to understand and be understood. Try to understand them first and be understood. So, kunin mo yung kanilang stand and then inject your principle to them in a way na that is friendly and that antagonistic. In that manner, you can bridge your perspective towards theirs. Slowly, sa mga kilala mo sa circle of friends mo, hindi agad-agad haharap ka sa dragon. So, yun, ipalaganap mo yung influence. It's not rocket science or it's no rocket science na instantly malalabanan mo yung misinformation. But in that manner, kahit pa konti-konti lang, may influence ka yung katrabaho mo, and then yung katrabaho mo, sabi ni na na-perceive mo, na-influence mo, yung katrabaho mo ay magsaspread din ng word na ay, ito kasi sa family niya, at kakalat na yan. Yeah, for me, that's my way of, fighting misinformation, sabi mo nga. And kapag nagawa mo yon and nakapag-influence ka, that's already a big win for me if nagawa mo yon. Dahil kakalat yun, magkaka-domino effect din. So, there will come a time na marami yung tao na magiging informed voter and at the same time, magiging wise. So, yeah, yun yung take ko. I hope that answers your question because it's really hard to challenge something that it's deeply rooted sa system. So, hindi mo naman pwedeng bungkalin ang buong ground. Bunutin mo yung bawat damo pa isa-isa, one day at a time until medyo malinis na yung ground. Parang ganun. Yeah, I guess Kuya Chris has something to say then. Gusto ko lang din idagdag doon sa idea na yan is you actually, if gusto mong magkaroon ng or kung gusto mo silang ma-persuade doon sa tingin mong mas okay na sige, sabihin na natin truthfully, mas okay na senador, congressman, or kasi mang leader. If you really want to persuade them, you need to first build a connection dun sa tao na yon. Hindi mo kailangan iparamdam sa kanya na you are on a different level, na ito yung mas tama, ito yung mas hindi. Again, ulitin natin yung sinabi ni Rick kanina, kailangan mo i-make sure na hindi ka nag-antagonize dun sa anong punto yung kailangan mong ilagay. So, I believe kailangan mong maiparamdam na equal kayo. Kasi at the first place, equal naman talaga kayo eh. Hindi naman times 2 yung boto ko, hindi times 2 yung boto niya. So, equal kayo. Yung boto mo na isa is boto din niya na isa. So, what we can do is to multiply these votes na tingin natin tama in a way na equal yung ano. So, as long as merong open-mindedness dun sa relationship ninyo na hindi kayo nag-aaway, hindi ninyo ina-antagonize yung mga prinsipyo, yung mga pinaniniwalaan ninyo, I think pag na-settle yun, mas magkakaroon ng mas fruitful na discussion, mas makakapag-decide, and slowly but surely, mas makakapag-move tayo sa kung saan meron tayong gobyerno na masasabi natin na hindi para sa sarili nila, kundi para sa Pilipinas talaga. If I may add, no, I remember lang, ewan ko natatanda mo sa anthropology ata yun or sa sociology, no? Yung idea ni Anthony Giddens ng structuration. Yan eh. To build a culture, you have to first start, well, syempre, within yourself, di ba? Pero you start within the community around you, yung closest sa'yo, to influence those people. No? Yeah, neighborhood. Ito, alam niyo to, yung mga sa communications, no? One of the most basic and the most effective communications, interpersonal, di ba? And kaya effective yung social media kasi it seems that it is an interpersonal communications. Although it seems lang. Kaya siya effective. Ngayon, paano mo i-combat yon? Yung disinformation, yung misinformation. Doon ka sa yung tunay na interpersonal communications within our family, within our community. And again, yon,
in human relationships, napaka-importante nung hindi lang rational yung naglalaro eh. You have to really take care of the emotive part. Kaya don't let them feel na inferior sila. Yan yung for me kadalasan nagiging problema ng mga, hindi ko masasabing na activist or those who are against disinformation. Kasi sometimes we act as if we are an elite. No? We act as if tayo lang ang nakakaalam. So dahil naniniwala ka dyan, ay wala ka na, ano ka na. Tawag dito, second class citizen ka na, kumbaga. Kaya tayo natatalo yung ating advocacy. If we want to really attract people, we have to be attractive. And to be attractive, we have to be welcoming. So yun yung we will start sa maliit. Imagine, every maliliit na communities magsa-start na mag-influence sa mga tao. Then it will go on and become a structure, no? Yung structuration niya eh. It will become a structure na pwede mo nang harapin ngayon itong may pera, itong may means and may ways para i-impose yung kanyang narrative. Kaya mo nang harapin kasi naayos mo na yung structure from mula sa ilalim. Bottom. Yeah. So, yun. Yun lang yung ko doon. Now, medyo napunta tayo sa na makabagbag damdamin na usapan. Siguro punta naman tayo doon ngayon sa mga specific policies na na isinusulong ng DOST. Kanina na-touch na natin yung mga sa nuclear, sa vaccination, no. Nabanggit niyo rin yung sa innovation. So siguro we can discuss about that. You can introduce to us sa ating mga lay para maunawaan din namin ano bang pinaglalaban niyo yun ng DOST. Anong balak nila para sa bayan? Yeah, in a way, in this specific na conversation natin, kumbaga nun, tayo ang lay persons eh. Ako. At ako, bago ako and yung aking background is theology and tapos biglang defense. So, dito lang ako magiging lay. Yeah. I've just recently passed the lay status doon eh. Graduate siya doon. So, yeah, sure. You may feel free to take the lead on this conversation. From time to time, we just ask questions to share, for you to shed light on these policies. Yung mga fruits ng policy research and ito na itong ongoing policy recommendations natin na nakikita natin na hindi siya ito yung bottom line na hina-highlight natin na we are recommending these policies not because they sound smart, not because they are just reactive, but rather because we urgently need these policies not only to hindi siya reactive lang but rather to really help improve the quality of life ng bansa natin. So please Tama yun. And isa naman sa may pagmamalaki ko, Boss Pads, is ang mga batas na isinusulong ng DOST as a whole is actually not just reactive. Talagang pinag-aralan, evidence-based. Talagang pinag-isipan kung para saan ba itong mga batas na to. So siguro, idagdag ko una sa mga idadagdag ko dun sa listahan natin kanina is the Science for Change Act. This is actually a bill na nagsasabi na from the napakaganda pangalan, Science for Change. So, gagamitin natin yung science para ma-improve yung quality of life of every Filipino. Paano natin magagawa yun? That will only happen if magkakaroon tayo ng enough na funding ng investment sa science, sa research and development. So, under the Science for Change program, na madadagdagan yung research and development funds ng DOST para mas makapag-aral, mabigyan ng tulong yung mga researchers natin, lahat ng mga interested na improve yung quality of life sa iba't ibang fields o sa iba't iba. Gaya ng Cradle, yan, sinasabi nga kanina, yung Cradle, Nicer Bees. So, yung mga type na yan ng mga tulong, dadagdagan natin yung pondo dyan. So, isa sa highlight ng bill, isa sa mga rationale niya kung bakit siya pinupush ngayon is Pilipinas lang ang isa sa mga
bansa na sobrang baba ng budget sa research and development. Honestly, under the UNESCO, based ito again, evidence-based, ang sinabi ng UNESCO, dapat 1% ng GDP ng mga bansa ang inaalat for research and development para masabi na science-based, na talagang pinopromote ng bansa na yun yung research. And unfortunately, hindi pa tayo umabot sa 1% na yun. And itong Science for Change bill na to, yun yung pinaka-main na provision niya. Sinasabi niya na every year, hopefully, nag-i-increase exponentially yung budget for research and development. So that's the gist of it. We also have, me as an engineer, isa sa mga paborito ko rin na bill na currently nilalakad ng DOST is yung National Metrology Infrastructure System modernization o yung bill na yon. So tungkol sa nito, medyo complicated yung pangalan niya, di ba? Pero actually, ang root word lang niya is yung measurement. May problema sa measurement ng Pilipinas, which is because we are not standard, walang regulatory authority na malakas na mag-i-standardize ng mga measurement dito sa Pilipinas. Anong epekto nun? Sukat lang naman yan. Sobrang laki ng epekto nito, lalo na sa economical na part. Kung saan, gaya na example ng isa sa mga researcher or isa sa mga nagtatrabaho sa ITDI, yung agency involved dito sa bill na to. Yung milyon-milyong pera ang nawawala sa Pilipinas at toneto-niladang mga gamit or kilo ang nawawala sa Pilipinas dahil sa maling sukat. Sample na lang siguro, yung 5 kilos, let's say, 5 kilos sa ibang bansa is different sa 5 kilos dito sa Pilipinas. 5 kilos pa lang yun. Ang siniship naman ang ini-import natin is not 5 kilos, right? Ang ini-import natin is tonelada. So yung economical na pagkalugi doon, charge sa Pilipinas yun. Hindi nakinita ng Pilipinas yun because hindi standardized or hindi ganun kalakas yung regulatory authority na magmamanage sana doon sa timbangan na yun, sa process na yun. So, under this bill, magkakaroon na naman ng another agency under the DOST pa rin. Sa ngayon, under the DOST siya, pero may mga proposal na under siya ng Office of the President para mas okay yung funding tsaka regulatory authority kasi siya. Something like that. So, etong another authority na to ang in charge na ma-make sure na lahat ng measurement dito sa Pilipinas ay same sa measurement sa ibang bansa. Parang ganun. Another example, sa marketplace, isa sa mga example na binigay sa amin dati is kapag daw malapit ang bigas sa ref or dun sa mga malalamig na lugar, mas bumibigat siya. This because of the moisture content. So meaning, may dalawang example may dalawang 5 kilos na bigas. Ang in-example niya doon, yung 5 kilos na bigas na nasa tabi ng ref at yung 5 kilos na bigas na nasa sa malayo sa ref or malayo sa malamig na lugar. So, nung tinimbang yun, mas mabigat talaga yung may moisture content. Tapos, iba yung measurement dun sa medyo dry or walang moisture content na bigas. Mga ganun, maliliit na bagay. Nakala natin maliit lang sa small scale, sa mga palengke, pero kapag umabot na tayo sa national level, malaki ang nawawala sa Pilipinas. So, economical yun. Sayang. Yung pera na yun, pwede mo na ibigay sa Science for Change program. Kasi, humingi tayo ng funds for that. So, yung mga ganon. Meron pa tayong dalawang bill, pero this is actually the bill na hindi na siya masyadong umusod sa Kongreso. But we have the One Love Act. This is actually one of the programs of the DOST kung saan yung mga services ng DOST pagdating sa measurement, mga ganyan, laboratories, i-strengthen sana natin. Meron din tayong Regional Yarn Production Innovation Center. Ito naman is pagpapayabong naman to ng ating Philippine Textile na kung saan another program din ito ng DOST na gusto nating i-institutionalize. So currently, meron tayong dalawang RIPIC, ang tawag namin sa kanila, Regional Yarn Production Innovation Centers. Dalawa pa lang sa Pilipinas, but we are hoping na mas mapalawak pa siya, maging buong Pilipinas yung mga centers natin para mas mapayabong natin yung ating yung yarn production natin at magkaroon ng mga special parang per region magkakaroon sila ng product na yarn. Parang gano'n yung senior na provisions. So yun muna for now. Marami pang mga batas actually na po-propose, lalo na yung mga bagong batas for the 20th Congress na mag-start this June. Actually, di ba,
Boss Pads, ano yung mga bills na dinadraft mo ngayon? Bawal pa natin i-discuss pala. Sorry. Secret. Teaser daw, teaser. Secret mo siya. Marami-rami pa po. Pero, given yung alam niyo yun, yung pakiramdam na ang konti lagi ng panahon, pero yung mismong panahon natin patuloy siyang nagbabago. No? Standard yun. 3 taon lang ang kongreso natin. Pero sa 1 taon, ang dami nang pwedeng mangyari. Ang dami ng emerging yun nga. Kaya nga imagine naisip na ng DOST yun eh. There will come a time na merong magiging emerging trends, emerging needs. And there should be a body to address it. Kaya nga may p-shirt it's another council. No? Pero thank you, Engineer Chris, sa pag-ano nito, sa pag-discuss ng mga priority legislative agenda natin. Pero to make it holistic, no? Kasi ito ay effort natin palabas. No? May magandang sinabi si Rick na bago natin sana mas effective yung lahat ng magiging interventions and measures natin kapag nagawa na nating magkaroon ng isang malawakang clean sweep sa loob ng bahay natin. Parang gano'n, di ba? Parang kaya nga meron tayong ongoing yung sinerny kanina yung sa comprehensive review. Oo, yung right sizing. Actually, doon na galing yung yun yung etymology ng economy eh. No? Economy is not economics eh. Economy is from Greek, no? Oikos and nomos, the law of the house. No? The home, no? Yung oikos nomos, no? Economy. Ibig sabihin it's the order in one's home. Kasi once you have that order, meron tayong scientific economy, as I would like to coin it. Pag meron tayong scientific economy, everything follows. I mean, hindi kasi pwedeng mauna yung yung karawahe sa kabayo eh. Kailangan well established, well yung foundation natin. If you can just share, Rick, kung ano pa ba yung mga internal o domestic interventions natin na pwedeng i-share dito sa usapan, which in a way complements and supports also our efforts in pushing for the right legislations, science-based legislations, to really promote, to really call for a science-driven Philippine society. No? Sige, please. So, apart from it, isa actually sa mga programa na sinusulong din natin ng ating tanggapan in collaboration with the DLLO or the Department Legislative Liaison Office ay yung pagbo-boost ng identification ng DOST. Because why in the first place, mababa yung support ng Kongreso sa mga sinusulong ng batas. Why in the first place ay hindi ganon kataas yung appreciation ng mga lawmakers natin sa mga science or mga priority bills na related sa science, technology, and innovation. It's because there is a perceived lack of information or limited information, limited information na pertaining to that bill. And it's important na yung mga lawmakers natin ay informed. In the first place, inform sila sa kung saan patungkol yung bill na to. So that's why we are proposing a project that's called Solutions. According to our boss, Solution daw ang tawag. So basically, the goal of this project is to highlight science, technology, and innovation-related programs at activities and projects na may kinalaman sa mga priority bills ng DOST. Let's say, for example, to the Virology and Vaccine Institute of the Philippines na batas. Pero parang advanced level na to. Let's say for the National Metrology Infrastructure System. So,
i-highlight natin dito through a publication yung mga activities na ginagawa ng DOST na may kinalaman sa bill na to. In this manner, parang slowly may influence natin. So, para siyang publication lang na maliit na digestible or laymanized na siya para ma-digest siya ng mga legislators natin or mga sponsor ng mga bills na yon. So, maunawaan nila paunti-unti kung patungkol saan yung bill, ma-increase yung kanilang appreciation, and at the same time, in the long run, mabuboost yung support ng mga lawmakers natin sa mga isinusulong natin na batas sa Kongreso. Because for every Congress, ang daming batas sa iba't ibang industriya, sa iba't ibang sektor. Maglalaban kayo kung sino yung dapat na mauna, sino yung ma-approve. So, through scientific fora, roundtable discussions, maybe, or like interventions na feeling natin beneficial at may sustainable impact sa pag-build ng profile ng DOST sa legislative arena. Parang ganun. Thank you. Grabe yung yung main takeaway ko dito, yung when we speak about policy, it's not only about rules and regulations pala nun. It's a harmony of all of this, yung research, yung consultation, yung dapat grounded ka sa reality, and at the same time yung diplomacy, no? Policy is not only science, it's also an art, no? Kasi it should dapat merong kang sense ng it's a skill that one has to develop if you're going to. Designing is one thing, no? Drafting is one thing, pero in order for this to push through to be implemented, you have to lobby for it, no? And actually yun yung role ng aming office. Yun talaga yun actually. Just to be clear, kaya nga kami legislative liaison, hindi kami nagda-draft talaga, supposedly. Sinabi. Pero yun talaga, hindi kami talaga dapat nagda-draft ng batas, no? May batas na dapat dyan. Kasi yung mga end user naman talaga dapat, halimbawa kung may isang agency gusto nilang ma-modernize, sa kanila magagaling kasi yung technical na mga bagay doon, wala kami masasabi doon. Sabihin ko, sige, gawin nyo na lang to. Diba? So, meron na, trabaho namin is to lobby. I-presenta namin kung halimbawa it's taking so many years, baka naman ibang approach, no? Maliban sa dahas. Pero it's an art how to present this, how hindi siya about how to make it presentable, but how to really present this na yung impact niya, yung relevance niya will be subsumed yata yung tawag, or i-appropriate ng policy maker sa sarili niya na maging thrust niya yun para mag-push yung batas. Kasi kung wala yung buy-in, wala yung sense of ownership ng isang legislator, maganda lang talaga sa papel. Hanggang papel lang talaga yung isang proposal. So yung ito pala, harmony pala ito. So hindi lang siya science, art din siya. Kaya technology din siya, no, in a way na it has to be passed on to another person. So kung ibig sabihin, kaya pala siya science and technology, kasi hindi pwedeng, kaya pala magkadikit yung science and technology kasi hindi pwedeng hanggang science lang siya. Hindi siya pwedeng hanggang brain lang or sa mind. It has to be translated into a product. It has to be translated into action. And it has to be shared by everyone, no? Beyond even generation, no? Kumbaga, thank you sa napakagandang usapan natin. Before we ask everyone for their sa yung medyo last na portion na ng ating segment, yung suggestions natin, let's just give way dun sa mga specific na programs na gusto nating i-plug in a way to reiterate yung mga natin. Sige, go.
Okay, so ako na lang magsa-start. So I would like to pick up lang yung sinabi mo na the policy is apart from nagsaset siya ng mga guidelines. It's also good for harmonization. And I would like to instill that policy in a critical lens is a decision. Policy is a decision because we decide to make something for the betterment of public interest or public good. Parang ganun. So, yun. And this coming election, we'd like to encourage then our listeners na to be critical as well. To have a smart decision in terms of choosing kung sino yung mga leaders na iluluklok natin doon sa position. And when it comes to the programs and projects of the DOST, of course, yung mga effort natin na ginagawa ngayon may not be appreciated thereafter the moment na matapos yung isang project. Okay? But in the long run, makikita natin yung impact. Kasi nga, impact is measured by a good number of years bago pa natin malaman. So, medyo common yung word na impact, but when we look into the deeper perspective of it, impact is actually measured by a good number of years. So when we say may papasa natin yung FIVOX Modernization Bill and we will have the Virology and Vaccine Institute of the Philippines na ma-implement na siya, so makikita natin yung impact na yun the moment na may mag-arise na problem and we will be able to contain the dilemma or the challenge. So that's the time when the effect is fully realized. So to our listeners, apart from support, may this information give you kahit papaano knowledge to share to others as well on what the UST is all about. Like beyond scholarships and banana chips, we have this and that. So that's something worth sharing then to your friends, to your family, so that we may know as well what the UST is doing for the betterment of the Philippines. Thank you, Rick. Thank you. Engineer Chris. Grabe, sobrang wrap up naman nun, Rick. Actually, yun nga, sabi ni Boss Pads kanina, parang plug muna, no? Pero may suggestment na ata tayo sa part na yun, ha? Pero sige, proceed natin to. Gusto ko lang siguro na first i-plug is, gusto ko sabihin sa lahat na the DOST is actually, again, sabi nga ni Rick kanina, ang ganda nun, it's more than scholarships and banana chips, ang DOST. So, if you can visit yung ating mga Provincial Science and Technology Office or our regional offices. I encourage everyone to visit these offices kung saan mas makikita ninyo may mga tamang tao na pwedeng tumulong sa inyo, hindi lang para sa scholarship, para sa mga research and development, but we also have projects para sa pangkabuhayan, para sa edukasyon, sa lahat ng pwede ninyong isipin. Kasi nga, sabi ni Pads kanina, science is, nag-encompass din siya ng different fields ng pamumuhay ng tao, ng pag-improve ng quality of life. So, ayun, bumisita lang kayo para ma-present namin sa inyo yung mga proyekto ng DOST na talaga namang naka-angkla talaga sa pagpapabuti ng quality of life natin. So, siguro gusto ko rin i-further reiterate yung sa pagpili ng tamang kandidato. Kasi nalalapit ng election. So, isa sa mga natutunan ko as someone na hindi man sobrang lalim or sobrang dami na experiences sa legislation, nakakadalawang kongreso pa lang ako. Halos 1 1/4 actually na kongreso. But I would like to add na hindi pwedeng informed lang sila. Hindi pwedeng inform lang yung mga policymakers natin. We need policymakers na talagang may gigil, merong talaga, may advocacy sa dugo nila na i-promote talaga kung ano man yung ipopromote nila. Sa field ng science and technology, we need someone that is truly invested to make a change to the science culture. Parang ganon. So, hindi lang sa science to as a whole na siguro na kung sinabi ng iyong
leader na congressman or na gusto mong maging senador na gusto niyang mag-promote ng health pero hindi mo siya nakikitaan ng parang lalo na as early as now na gumawa ng pagbabago or wala siya nakikitang problema sa health ngayon, that's something to think of. That's something na kailangan mong pag-isipan kung siya nga ba talaga yung tamang tao para maging iyong, again, representatives natin sila sa paggawa ng batas. So, kailangan mo tignan kung sila ba yung tamang tao magre-represent sa'yo, magbibigay ng opinion at mag-uupo in behalf sa pagkatao mo doon sa Kongreso para gumawa ng batas. So, isa siguro yun sa mga gusto ko rin ibigay sa mga listeners natin. Thank you Chris. Siguro imbitahan namin kayo ulit sa nagpaplano kami yung election serye namin pero meron ng prelude Ang ganda ng ang ganda ng Sige, bilang medyo minority floor leader ka ngayon kasi minority. Oo. Binabati namin si Luke pala. In a special way, we would like to greet also yung kaibigan namin few episodes back si Ann Mayer. Kasi DOE yung nuclear namin. Energy. Yeah. Oo. Hello. Yun, pero please, Siguro what I can take from this very fruitful na conversation natin ngayong episode na to, na thankful talaga ako sa ating mga guests kasi marami rin ako personally na natutunan hopefully yung mga listeners din natin Siguro it's high time para iangat na natin yung Pilipinas as a scientific nation. Sorry, kasi yung mindset ko, ewan ko kung gamer kayo, pero kalalabas lang nung Civilizations, Civ 7 ni Sid Meier. First time kasi, ewan ko Sel kung alam mo yun, game yun sa PC tsaka sa consoles. 7 na siya, no? So first time na naglagay sila ng Civ leader si Jose Rizal. Pero wala pang Philippine Civilization. Ngayon, si Jose Rizal doon, kasi may may 4 na resource or currency dun sa game, no? You have gold, syempre, yung economic. You have influence para dun sa diplomatic actions mo. You have culture para dun sa culture research mo. Then you have science for your scientific research, no? To advance throughout the ages kasi nagpapalit yun ng ages may antiquity, may exploration age, tapos may modern age, no? So para ka talaga mag-aano sa history. Anyway, si Rizal, yung kanyang character doon, yung kanyang main points, kumbaga, yung plus points niya, ay culture, tsaka celebrations or happiness, kumbaga. Which is very, very reflective naman din ng natin, nating mga Pilipino. Pero siguro high time na rin, para naman pagkasusunod, pag naglagay na sila ng Philippine nation na talaga, yung civilization na mismo na Philippines, may scientific bonus na yung Philippines doon, no? Kasi if we look at in the international stage, no? And I can say it from here, no, nandito ako sa Europa. Sabi ng Pilipinas, they appreciate the Philippines kasi yung mga Pilipino very hardworking, tapos yung kultura natin na masasaya tayo. Pero yung sinabing scientific parang panghuling na alala yung Pilipinas, no? So siguro it's high time that we up our game, no? Starting from us na mga mamamayan, especially ngayon, mag-election na, boboto na tayo. So let us search for people, for leaders na iboboto natin who are willing to up our game, not just to maintain their game, no? So now we have heard today our friends from the DOST, explaining to us yung processes ng paggawa ng batas, yung mga pinaglalaban, sinusulong ngayon ng DOST, para sa Pilipinas, para sa science and technology. Gusto ko ang dagdagan kanina sabi mo, Sel, kasi science, 'di ba, brain. Yung technology sa Greek, 'di ba, techne, hands, production, no? So pag yung pinaglalaban ng DOST, ng science and technology, hindi lang po yung
yung parang armchair research lang, hindi po yun. It goes beyond. It goes to our everyday lives, no? And to the betterment of our lives. Kaya nga, hopefully, this becomes, o at least, no, dahil konti lang naman nakikinig sa atin, sa kaunting mga nakikinig sa atin, sana ito ay makatulong para maunawaan, ma-enlighten din tayo dito sa trajectory natin, no, na we have to up our science game, kumbaga, no? So, yun lang sa akin, Sel. Tapos, ewan ko, ikaw, ano ba? Paano ba mag-synthesize, no? Ang ganda na ng insights ng mga, ng mga guests natin. So, gusto ko i-preserve yun na yun yung mangibabaw, no? na sentiment dito sa tamang usapan natin for tonight. Siguro kung ano na lang, to wrap it up, ang pinagkaiba ng DOST from somebody who is I'm inside the organization, but also I was able to work with other agencies. Yung commitment talaga sa sa betterment ng society. If we can all just share together in this kind of commitment by pursuing our own respective areas of specialization o yung mandate natin, we can really there's really hope, no? And in a way, to integrate this with one of the nature of this podcast, we are celebrating the Jubilee of Hope. There's always hope for the Philippines. And our guests tonight, they really emphasize that one of the main agents of this change is to promote a systemic change that begins with ourselves. And kasi yun nga, parang yung kanina, yung image nga natin ng isang bahay, di ba, sa ekonomiya, yung oikos at nomos, it reflects kung maayos, kung orderly yung bahay natin within, it will reflect sa bahay natin as bansa, as bahay natin as pamilya, as bahay natin as communities, as department. So, yung siguro wala akong specific suggestion for this week kasi wala nga naman sabihin kung maghanap kayo ng science book. Pero siguro yung lang, if you can have at least one day within this week before our new episode, or kung kailan nyo napakinggan itong episode na ito, take time to pause and just appreciate how the little things are being influenced and inspired by science-based policies. Imagine the Wi-Fi that you have, you're enjoying at the comfort of your own home or your offices, o yung banana chips na mabibili mo dyan sa yung scholarship ng pamangkin mo, yung actually sensitive topic pero merong yung tricycle lang sa Bikutan dahil lagi ng traffic, gumawa ng tren ng DOST. Tapos excited kami ni Lennon doon sumakay sa tren. Never kami nakasakay. Tapos nabulok na yung unang tren sa matang na loob namin. Nabulok yung relays, nabulok yung tren, tapos putol yung relays dun sa may PUP noon. Naging pari na si Lennon lahat. So, tulad nun, nag-digress ako. Pero, yun nga, itong mga to, tangible ito, they are around, they're accessible, they're present. Only showing na DOST is not a mere agency na porque hindi siya nagde-delve dun sa conventional na dapat mapolitika ang isang agency. Hindi siya relevant. But rather, we just mean business here. And we sincerely hope na sa inyo na konting nakikinig, we hope na meron kayong natutunan about the agency given sa mga, these are actually experts din talaga in a way. They are good friends and they are also respected sa field dun sa central office. So muli, thank you very much Rick and Chris. Maraming salamat sa pagpapaunlak. Oo, malaking bagay.
Oo, madami kami natutunan. Yes. So, sana please. Hope this will not be the last, no, but only the first of many engagements natin. Sa inyong mga nakikinig naman, maraming salamat po muli. Alam naman ninyo kung saan kami matatagpuan. Si Lennon ang malayo-layo lang. Pero kung meron kayong comment, meron kayong reaksyon, meron kayong tanong, please feel free. Meron tayong comment box dyan sa Spotify. Then, you have our Facebook page, Tamang Usapan, Usapang May Tama. You may also send us your email sa tamangusapanpodcast@gmail.com. And meron kami sariling website, ganito lang kami, pero may website ito. Yung sinasabi ko Powered by Father Lennon. Kaya maraming avenues for you to reach us. And kung gusto niyo rin sumali sa usapan, very much welcome kayo. And ayun, sa susunod muli na episode, isang napakaganda episode to, punong-puno ng insights mula sa mga kaibigan natin from DOST. Thank you very much ulit. So, Thank you. Maraming salamat. Oo, sa susunod ulit muli, ito po si Russell. Ito naman po si Lennon. At ito si Chris. Ito si Rick. At ito ang Tamang Usapan. Usapang ay tama. Tama. Bye.